Magandang hapon po mga minamahal kong tagapakinig. Pasensya na po kayo kung matagal po tayong hindi nakapag-upload ng ating kwento dahil sa ang inyong Cabergo ay meron ding ginagawa sa buhay. Kaya ngayon ipagpatuloy na po natin ang ating part 2 ng ating antingero laban sa mga gabunan. Pagkatapos ng bangayan namin ng mga gabunan sa nayo ni Tandang Kunahap ay wala namang naganap na labanan. Ang sabi ko kay Tandang Kunahap, Manong Kunahap, alis mo na ako kasi wala naman palang labanan. Akala ko makikipaglaban talaga ang mga gabunan. Sige iho, Kabirgo, mag-ingat ka ha. Opo, salamat po. Habang ako'y naglalakad sa daan ay may napansin akong parang may nakaharang sa daanan ko na korting tao. Kaya nilapitan ko ito at sinabihan kong, sino ka? Kaibigan. Maaari bang magpakilala ka? Sinabi ko. Nagulat ako sa sagot ng taong yon. Virgo. Nakalimutan mo na ba ako? Ha? Ikaw pala. Kamusta at napakatagal nating hindi nagkita? Halos 10 taon. Tama. Ang nagpakita sa akin ang aking kaibigang aswang na napakataas na uri na madalang lang ito makikita na tinatawag dito sa amin na hanagob. Ang mga hanagob ay talaga lang namang napakatataas na uring aswang. Kung matataas na ang mga bangkilan ay walang-wala ito sa antas ng hanagob. Sinabi ng aking kaibigan sa akin, pare, tara, punta tayo sa bahay dahil ngayon lang tayo nagkita at mag-iinom tayo doon. Aba, sige ba? Pagdating namin sa kanilang bahay ay naghanda na agad kami ng alak at pulutan. Nag-iinuman kami at nagkukwentuhan. Tinanong ng aking kaibigan na tawagin natin sa pangalang Arnel. Ang sabi nito sa akin, kaibigan, saan ka ba galing? Sabi niya sa akin. Ang sabi ko naman, doon ko kaibigan sa ano ba, nayon ni Tandang Kunahap. Bakit? Ano nangyari? Meron kasing mga gabunan na lumusob doon, nagbabalak daw na sakupin. Kasi ayon sa kwento ng mga gabunan, pamana daw yun ng kanilang mga ninuno, yung lupain na yun. Gabunan? Matagal-tagal na rin ako hindi nakakita ng gabunan dahil nagpagong buhay na ako. Ano bang problema ng mga gabunan na yun? Sabi ng aking kaibigan. Ang sabi ko naman, ewan ko. Kasi sabi daw nila, mag-ingat-ingat na lang daw ako. Kasi nakikialam daw ako. Pati daw si Maestrong Benny. Si Punong Benny. Asan na si Punong Benny? Si Maestrong Benny ay nasa malayong kabihas na. Alam mo naman, yung matandang yun, yung maestro ko na yun, napakataas na uri ermitanyo nun. At halos di ko ma-arok yung kapangyarihan nun. Kaya nga, ikaw ba kaibigan, saan ka nang galing? Tinanong ko ang aking kaibigan. Ako naman, kaya ako nawala ng napakatagal na panahon dahil meron isang taong napakalakas sa akin na nagbabala. Ang sabi niya, pag hindi daw ako magpagong buhay ay papatayin niya ako, kaya medyo nasindak ako. Sa aking pagkakaalam, taga North, pa Central Luzon siya. Hindi ko lang masyadong matandaan yung kaniyang pangalan kasi sa haba ng panahon. Ganun ba? Parang kilala ko yun pero sige. Kaibigan, kung hihingi pa ako ng tulong sa iyo laban sa mga gabunan, matutulungan mo ba ako? Sinabi ko sa aking kaibigan. Ang sabi naman niya, oo ba? Wala namang problema dahil best friend tayo. Mula pa ng ating kabataan, kahit ang ating mga magulang ay hindi magkaintindihan, lalo na ang aking lolo at ang iyong lolo. At ang iyong maestro na iyong lolo ay hindi na talaga nagkakasundo, pero tayong dalawa ay nagkasundo. Kaya nga sayang talaga. Lumipas ang 1 buwan at wala namang naganap na kakaiba sa aking buhay. At lumipas muli ang 1 na namang buwan.
Bigla na namang nagpakita at bumulong ang aking gabay sa akin. Ang sabi nito, Virgo, pumunta ka sa nayon ng tandang kunahap dahil eto na ang oras ng pananakop at kapistahan ng mga gabunan. Madali akong bumangon sa aking pagkakahiga dahil natutulog ako noon at gabi yun. Tumakbo ako sa aking kaibigan at sinabi ko, pare, bakit pare? Tulungan mo ako. Kasi ang mga gabunan daw, sasakop daw, lulusob daw sa nayunitan ng kunahap. Sinabi ko sa aking kaibigan, sige ba? Nagsitakbuhan kaming dalawa doon at pagkarating namin doon ay doon na nagbangayan ang punong gabunan na si Simon. Nang makita ako ni Simon, ang sabi nito, ikaw na naman, Virgo. Alam mo, ang epal mo na talaga kahit saan. Narito ka na naman at teka, sino yung kasama mo? Sinabi ko kay Simon na puno ng gabunan. Yan ay aking kaibigan. Bakit? Parang naaamoy ko na aswang din niya na. Sumagot ang aking kaibigan, Tama kagabunan. Ako ay nasa larangan ng pagiging hanagob. Nagulat ang lahat at medyo napaatras sila. Sinabi ng punong gabunan, bakit kayo natatakot sa isang hanagob? Magbago kayo ng anyo at patayin ang hanagob. Nilusob nila ang aking kaibigan, tatlo sa kasamahan ng punong gabunan na si Simon ang tumulong sa aking kaibigan na si Arnel. Pero kitang-kita ko sa mga gabunan na nahihirapan talaga sila dahil sa lakas ng antas ni Arnel. Ang sabi ko sa punong gabunan ng ganito, punong gabunan, tayo naman ang maglaban. Sige. Sinugod ko ang gabunan at tinira ko sa isang tira ito. Tinamaan ito at tumilapon ito ng hindi naman kalayuan. Umubo pa ito. Ang are ko. Ibang klase ka talaga, Virgo. Hindi ko man napansin ang atake mo. Ganon ang mataas na uring ang tingero, kaya papatayin kita, Simon. Sumigaw si Simon sa kanyang mga kasama kasi yung makita-kita na talaga ng aking mga mata na yung tatlong gabunan ay hirap na nalabanan ang isang kaibigan kong hanagob dahil sa sobrang lakas nito. Sumigaw si Simon sa kanyang mga kasama at ang sabi nito, mga kasama, umatras kayo! Hindi kayo uubra dyan! Ako ang lalaban dyan! Nilabanan ni Simon ang aking kaibigan na isang hanagob. Naglaban nga itong dalawa pero si Simon ay talagang walang magawa sa aking kaibigan. Kitang-kita ko sa kanyang muka at sa kanyang kilos ay walang-wala pa talaga sa kaibigan kong hanagob. Kaya ang sabi ng aking kaibigang hanagob, hindi ka uubra sa akin. Ako'y napakataas na antas na aswang kahit pumili ka pa ng mataas na bangkilan at katulad mong walang kwentang gabunan. Pinuno, ganyan ba kalakas ang pinuno? Noong araw may nakalaban ng kami ng isang pinunong gabunan. Nahihirapan kami. Pero sa nakikita ko sa iyo, walang-wala ka pa sa mataas na antas na nakalaban ko. Kaya kung ako sa iyo, Simon, tumakbo ka na. Dahil kapag dumating ang tinawag ko, patay kayong lahat. Takbo mga kasama, takbo! Atras! Umatras nga ang mga gabunan at nagsipulasan ang ibang kasamahan. Ang sabi ni tandang kunahap sa amin, Aba, meron ka palang kaibigan, Virgo, na ganito kalakas na aswang. Ibang klase. Sa unang pagkakataon ngayon pa lang ako nakakita ng ganitong antas ng aswang sa buong buhay ko. Hanagob, ibang klase. Ano ba ang hanagob? Ang hanagob po puno o tandang kunahap ay isang napakalakas na aswang talaga at malakas pa ito ng dihamak sa mga bangkilan. Aba, ganun ba? Sige.
Anong pangalan mo, iho? Ang sarap talaga pumatay ng mga gabunan. Pero hindi na mamatay yun. Ako po pala si Arnel. Arnel lang po. Magalang, magalang. Oh, sige, maraming salamat sa inyong pagsaklolo. Lalo ka na, Virgo. At hanggang dito na lang ang ating kwento kasi ito lang naman po ang nangyari sa laban sa Antingero at Gabunan. Hindi ko man napatay ang Gabunan pero update ko lang sa kanila mula nung nilabanan namin ng aking kaibigan na si Arnel. Yung mga Gabunan ay kahit kailanman o ni minsan man na hindi na sila bumalik sa nayunitan ng kunap. At hanggang dito na lang ang ating kwento at marami pa akong mga karanasan sa mga aswang noong kabata-bataan ko pa, pati ang aking maestro. At kung sino man ang gustong magpadala ng kwento, mag-text na lang kayo sa aking number kasi ang ating Gmail account ay medyo may problema. Mag-chat na lang kayo, mag-text na lang kayo sa aking number na smart, pero huwag kayong tumawag ka, text lang. Ito po ang ating number, 0960 2613 947. At maraming salamat po sa aking mga tagapakinig. Kahit konti pa lang kayo pero maraming salamat at magandang araw po.